Sinabi ni Baekjo-on kay Biryu, magaling ka rin pala. Ngunit tinanong lamang ito ni Biryu kung ilang espada ba ang mayroon siya. Hindi ito pinansin ni Baekjo-on kaya inatake niya ito mula sa itaas. Gayunpaman, mabilis na nakaiwas si Biryu mula sa kanyang pwesto, kaya ang tinamaan lamang ni Baekjo-on ay isang afterimage. Habang nakarelax, sinabi ni Baekjo-on, kumusta? Kung gusto mo, maaari kitang tanggapin bilang alagad ko. Ngunit iniisip ni Biryu, malaki ang posibilidad na mayroon pa siyang itinatagong mga espada. Sinabi niya kay Baekjo-on, napakarod na biro. Kahit mamatay pa ako ng 100 beses, hinding-hindi ko gagawin iyon. Bahagyang ngumiti si Baekjo-on at sumagot, naiintindihan ko naman. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang mga espada papunta kay Biryu. Habang dinidepensahan ni Biryu ang kanyang sarili, iniisip niya, hindi ko ito madistinguish ng maayos dahil gumagamit siya ng teknik ng kontrolin ang espada gamit ang chi. Ngunit batay sa magaan at magarang galaw nito at sa tuwid nitong trajectory, walang duda na gumagamit siya ng double-edged swordsmanship. Mayroon siyang mahabang single-edged sword sa kanyang baywang, at ang bansag sa kanya ay lightning sword. Pero bakit siya gumagamit ng double-edged swordsmanship sa halip na single-edged? Ang kakaiba, posible kayang gumagamit siya ng single-edged swordsmanship ng demon doctrine na hindi ko alam. Kahit ano paman, kailangan kong pilitin siyang gamitin ang lahat ng kanyang itinatagong espada. Matapos salagi ni Biryu ang lahat ng pag-atake ni Baekjo-on, bumaba siya mula sa kanyang posisyon, habang si Baekjo-on ay nanatiling nakatayo sa pwesto nito. Sinabi ni Baekjo-on kay Biryu na mukha na itong pagod. Ngunit sinagot lamang siya ni Biryu, anong swordsmanship ang ginamit mo? Subalit pinabulaanan ito ni Baekjo-on at sinabi, hindi ko sigurado. Sa tingin mo ba may magbabago kung malaman mo kung anong klaseng swordsmanship ang gamit ko? Hindi sa tingin ko ang kaalaman sa aking teknika ay makakabawas sa agwat ng kakayahan natin. Pero baka ituro ko kung talagang gusto mo. Ito ang Flying Lightning Swordsmanship ng Haidong Clan. Napaisip si Biryu sa Flying Lightning Swordsmanship na binanggit ni Baekjo-on. Sinabi niya, imposible ito. Ang Flying Lightning Swordsmanship ay isang one-edged swordsmanship. Sumang-ayon si Baekjo-on at sinabi, ito ay isang uri ng espada na malaki, mabigat, at may simpleng galaw. Kaya binago ko ito sa mas magaan at mas kapaki-pakinabang na bersyon. Walang mas mahusay gamitin laban sa mga gaya mong hamak. Biglang nagulat si Biryu nang maramdaman niya ang isang paparating na atake. Ngunit dahil sa kanyang mabilis na reaksyon, nagawa niyang makaiwas dito. Sinalag niya rin ang isa pang atakeng lumapit sa kanya. Napagtanto niya na mayroon pang nakatagong espada si Baekjo-on. Itinuro niya ang kanyang espada kay Baekjo-on at minura ito. Sinabi niya, hindi ko inakala na ang isang tagapagmana ng Haidong Clan ay gagamit ng napakababaw na taktika. Habang nakaturo ang espada niya kay Baekjo-on, iniisip niya, 7 na ang kanyang espada. Kailangang mailabas ko ang lahat ng espada na mayroon siya, anuman ang mangyari. Sinabi niya kay Baekjo-on, napakapayak. Ngumiti si Baekjo-on, inilagay ang kamay sa kanyang baba, at sinabing, hindi sa tingin ko karapat-dapat kang magsabi niyan, lalo na't hindi mo man lang kayang abutin ang lelayan ng aking damit. Ibinalik ni Biryu ang kanyang espada sa kaluban nito at sinabi, hindi sa tingin ko. Kung ganyan ang antas ng iyong kontrol sa espada, sigurado akong mamamatay ka sa dulo ng aking espada. Katulad ng Mad Demon, napatawa si Baekjo-on sa sinabi ni Biryu at sumagot, nakakatawa naman iyan. Sabay labas ni Baekjo-on ng kanyang mga espada. Sinabi niya, kung ang intensyon mo ay pilitin akong gamitin ang lahat ng aking espada, aba, nagtagumpay ka. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang 13 lightning swords. Nagulat naman si Biryu sa kanyang nakita. Hindi ako makapaniwala na may 13th espada siyang kinokontrol gamit ang kanyang chi. Kahit nakikita ko na ito mismo, mahirap pa ring paniwalaan. Habang pinapaikot ni Baekjo-on ang kanyang mga espada sa paligid niya, sinabi nito,
base sa ekspresyon mo, mukhang talagang nagulat ka. Naiintindihan ko naman iyon. Wala pang nakakarinig na posible ang kontrolin ang 13 espada gamit ang chi. Ikaw, sigurado akong may tinatago ka pang teknik na hindi mo pa ginagamit. Pinakita ko na sa iyo ang ganitong antas ng respeto, kaya mas mabuti nang ilabas mo na ang lihim mong teknik. Kung hindi, mamatay ka na lang. Sabay activate ni Baekjeon ang kanyang 13 lightning swords. Ang lahat ng espada ay mabilis na sumugod kay Biryu, kaya naging alerto ito. Nagawa naman ni Biryu na salagin ang mga ito, ngunit napapa-attract siya sa lakas ng atake. Iniisip niya, base sa ugali niyang ipinapakita, mukhang ito na ang lahat ng espada niya. Ngayong nakumpirma ko na ang bilang ng espada niya, wala na akong dahilan para patagilan pa ito. Sabay ginamit ni Biryu ang kanyang teknik na Dragon Slash upang itaboy ang mga espada ni Baekjeon. Nagawa niyang mailayo ang mga ito sa kanya, at si Baekjeon naman ay hindi nakapagsalita sa ginawa ni Biryu. Pinalipad muli ni Baekjeon ang kanyang mga espada upang muling umatake. Samantala, si Biryu naman ay gumamit na rin ng kanyang atake na tinatawag niyang Thousand Heavenly Waves. Nang magsalpukan ang kanilang mga atake, hindi nakalapit ang mga espada ni Baekjeon. Sinabi ni Baekjeon, magsasayang ka lang ng enerhiya sa ginagawa mo. Habang nasa ere si Biryu, iniisip niya, walang problema, imposibleng malagyan niya ng inner energy ang lahat ng espadang iyon. Kung ang mga espadang iyon ay walang inner energy, kung gayon. Sa harap ng Grim Reaper Demon Sword, wala rin itong magagawa kahit pa may 100 siya nito. Pinagwawasak ni Biryu ang mga espada ni Baekjeon gamit ang kanyang Grim Reaper Demon Sword. Si Baekjeon naman ay walang reaksyon sa ginagawa ni Biryu. Iniisip niya, ang intensyon niya ay sirain ang mga espada ko. Sabay bumaba si Biryu sa harap ni Baekjeon. Sinabi ni Baekjeon, alam ko ang intensyon mo. Pero mauubusan ka ng enerhiya kung itutuloy mo ito ng ganito. Sabay tanong niya, dapat ko pa bang makita ang susunod mong galaw? Sabay ginamit ni Baekjeon ang kanyang teknik na 13 Swords of Wind and Mist Vortex. Nakulong si Biryu sa loob nito habang nagtatanggol sa kanyang sarili. Iniisip niya, mauubusan lang ako ng enerhiya kung patatigilan ko pa ito. Kailangan ko na itong tapusin. Ginamit ni Biryu ang ika-4 na teknik ng Steel Dragon Swordsmanship upang alisin ang atake ni Baekjeon. Gumamit siya ng Sun Sword Drop upang hatiin ang atake ni Baekjeon. Nagulat si Baekjeon sa nangyari. Nagawa niyang iwasan ang atake ni Biryu, ngunit ang mga kawayan sa likod niya ay hindi nakaligtas. Nawasak ang atake ni Baekjeon at nasira na rin ang kanyang mga espada. Habang pinagpapawisan si Biryu, sinabi niya, ngayon, kailangan mo nang ilabas ang espada mo. Napahawak si Baekjeon sa kanyang espada at sinabi, seryoso ka. Sabay gamit niya ng the first strike of the Flying Lightning Swordsmanship, the Flash Wind. Nagulat si Biryu sa bilis ng pangyayari at hindi na niya nagawang makaiwas sa atake ni Baekjeon. Tinanong siya ni Baekjeon, ito na ba ang gusto mo? Tumigil ang dalawa, at iniisip ni Baekjeon, ang likas na galaw niya, at ang talam ng kanyang espada na hindi nababasag ng enerhiya ng espada mula sa Flashwind, mukhang espada ito na may mahabang kasaysayan sa likod nito. Iniisip ni Biryu, kung hindi dahil sa Grim Reaper Demon Sword, imposible akong makaligtas sa kamatayan. Kung tatamaan ako ulit ng atakeng iyon, tiyak na mamamatay ako. Sinabi naman ni Baekjeon, hindi ko alam kung dahil ba sa sarili mong kakayahan o sa swerte na dala ng espada mo. Tinanong pa nito si Biryu, gusto mo bang subukan natin ulit? Sabay mabilis siyang sumugod. Nagawang madepensahan ni Biryu ang kanyang sarili laban sa atake, pero dahil mas malakas si Baekjeon, napaatras siya nito ng malayo. Sinabi ni Baekjeon, pagdating sa espada, huwag mong maliitin ang akin. Gumamit siya ng kanyang teknik na tinatawag na the second strike of the Flying Lightning Swordsmanship, Half Moon. Hirap na hirap si Biryu sa pagsalag sa malakas na atake ni Baekjeon.
Pati ang lupa ay bumigay at bahagyang lumubog. Halos mabuwal na si Biryu, pero hindi siya sumuko. Binuhos niya ang lahat ng lakas para maitaboy si Baekjeon at mabilis siyang lumayo. Hindi nakapagsalita si Baekjeon sa ginawa ni Biryu. Si Biryu ay tumakbo papunta sa isang malaking puno, pero nagulat siya nang biglang nasa likod na niya si Baekjeon. Mabilis siyang inatake gamit ang teknik na Third Strike of the Flying Lightning Swordsmanship, Tsunami. Dahil sa lakas ng atake, nagkapira-piraso ang puno. Halos hindi na masalag ni Biryu ang atake kaya nasugatan siya at muling napaatras ng malayo. Hindi pa doon natapos si Baekjeon. Bigla siyang umatake ulit, at nagulat si Biryu nang makita ang espada nitong papalapit sa kanyang mukha. Habang pinagmamasdan niya ang espada, naalala niya ang pag-uusap nila ng kanyang master. Tinanong niya noon, totoo bang ang bundok na ito ay nahati sa dalawa ng isang tao? Paano ito nagawa ng isang tao? Hindi ako naniniwala. Sinabi ng kanyang master, hindi mahalaga kung naniniwala ka o hindi. Hindi nito mababago ang katotohanan na ang Iron Mountain Sword Emperor ang nakadiscover ng Steel Dragon Swordsmanship at hinati niya ang bundok na ito. Kapag nagawa mong masteran ang Steel Dragon Swordsmanship, garantisado kung wala nang makakatalo sa iyo sa henerasyong ito. Ilang araw ang lumipas, nagsasanay si Biryu sa teknik nang bigla siyang sinermonan ng kanyang master, bakit mo hawak ang espada na parang double-edged? Paulit-ulit ko nang sinabi, dapat gamitin mo ang dalawang kamay kapag single-edged swordsmanship ang ginagawa mo. Sinabi ni Biryu, kung gagamitin ko ang dalawang kamay, mawawala ang kalayaan ng galaw ko. Naiintindihan ko na ang Steel Dragon Swordsmanship. May sasabihin pa sana siya pero bigla siyang tinutukan ng espada ng kanyang master. Sabi ng master niya, hindi mo maiintindihan ang tunay na asensya ng Steel Dragon Swordsmanship gamit ang isang kamay. Bigla itong nawala sa harap niya at gumawa ng atake mula sa itaas. Nagulat si Biryu nang tumagos ang atake sa tabi niya at mahiwa ang bundok sa likuran niya. Balik sa kasalukuyan, malapit na ang espada ni Baekjeon sa kanyang mukha. Nagawa niya itong salagin gamit ang Grim Reaper Demon Sword, at nagkaroon ng malakas na impact sa pagitan ng dalawa. Nagtaka si Baekjeon na nagawa niya itong madepensahan. Sinabi ni Biryu, ang Steel Dragon Swordsmanship ay palaging ginawa para sa dalawang kamay. Sa kanyang pag-atake, nagawa niyang mapa-atras si Baekjeon, sabay landing niya sa lupa. Si Baekjeon naman ay tumayo sa putol na malaking puno at sinabi, kaya pala sinadya mong gumamit ng isang kamay lang. Mukhang hindi ka lang talaga sinuswerte. Samantala, sa palasyo ni Tang So-yong, nagkamalay na si Baekjeon. Nakayuko sa kanya si Lee Gon-ak at sinabing, mukha kang basag na basag. Hindi sumagot si Baekjeon at tumayo na lang. Tinanong niya si Lee Gon-ak, kumusta si Tang So-yong? Hindi sumagot si Lee Gon-ak at tumingin lang sa direksyon ng kagubatan. Sa hardin naman, nag-uusap sina Tang So-yong at Guigui. Sabi ni Guigui, lampas sa 60 taon ka na, pero makinis pa rin ang balat mo. Sagot ni Tang So-yong, mas maganda pa rin ang sayo. Mahigit 100 taon ka na. Sabi ni Guigui, dahil mabagal tumanda ang mga tao sa Chenshan clan. Sabi ni Tang So-yong, nakakainggit naman. Mukhang matagal na ang ating alitan. Bakit ka pa nag-abala na magpunta rito lalo na't malapit na ang digmaan laban sa Muram Union? Sabi ni Guigui, habang tumatagal ang galit, lalong lumalalim. At ngayon ang tamang panahon para tapusin ito. Tinanong siya ni Tang So-yong, sigurado ka? Pwede mo bang ipaliwanag kung bakit ito ang tamang panahon? Sabi ni Guigui, ngayon, ang dakilang lungsod ng demonyo ay malapit nang bumagsak dahil sa isang tao. Tinanong ni Tang So-yong, ligtas ba ito? Ang sinasabi mo ba ay yung utusan? Sagot ni Guigui, siguro. Habang iniihip ni Tang So-yong ang bulaklak, tinanong niya, sino ba talaga siya? Pero sagot ni Guigui, malalaman ng buong Muram sa tamang panahon. Pero hindi mo na maririnig o malalaman iyon, dahil mamamatay ka ngayon. Hindi kinabahan si Tang So-yong at sinabi, maraming taon na ang lumipas, pero napakasama mo pa rin.
Sabi ni Guigui, hindi maganda sa pakiramdam na naririnig kong minamaliit mo ako. Parehong inilabas ng dalawa ang kanilang kakayahan. Ang paligid ay napuno ng matitilos na yelo mula sa enerhiya ni Guigui. Sabi ni Guigui, mukhang nagamit mo na ang lahat ng klase ng armas na mayroon ka. Ito na ba ang oras para gamitin ang iyong Dragon Scale Whip at mga tusok na karayom? Sabi ni Tang Souyang, anong ibig mong sabihin na tusok na karayom? Tawagin mo itong Small Sword Needle. Nagulat si Guigui nang dumaan ang maraming needles sa kanya. Lumapit si Tang Souyang at tinanong, kumusta naman? Dapat ba kitang tawagin na Ani?